Kung ikaw ang tatanungin, ano unahin mo? Bahay o negosyo? Gandang araw po, ako po Lee CRP ng Jim Dipo. So nag-post tayo nung isang araw sa page natin na Jim Dipo. So nagtanong tayo doon kung ano ba dapat ang unahin o ano yung mas importante, na magkabahay ka o magkanegosyo ka. So pakita natin dito yung iba't ibang mga sagot sa tanong natin. So may mga sumagot na dapat talaga unahin talaga yung bahay kasi basic needs yung yung bahay. Taon-taon pwedeng tumaas yung upa. So kailangan may masisilungan ka muna yung pamilya mo kaysa actually may mga sumagot pa, saan ka titira pag hindi mo unahin ng bahay? Sa ilalim ba ng tulay? Di ba? So tama naman yun. May punto naman po yung mga sumagot na dapat unahin yung bahay. Tapos sa kabilang side, may mga sumagot naman na dapat unahin yung negosyo. So, yung ilan sa mga sagot nila, kasi mas magandang liquid ka. Kumbaga, kung unahin na yung negosyo nila, okay lang na wala pang bahay, uupa muna, total mapapalago nila yung negosyo nila. Balang araw, pag kumita na, pwede lang bumili ng bahay. So, mahalaga na talakayin natin to kasi ito yung mga napag-aralan ko at natutunan ko sa buhay na hindi naman tinuro sa eskwelahan. So, sa akin kasi, yung mga pagsubok na dumaan sa buhay ko, yun yung naging guide ko para doon sa mga magiging desisyon ko. Na hindi naman ako nagkamali at gusto ko ituro sa inyo at sa mga anak ko. So, kung ako yung tatanungin mo kasi, kung may pera talaga ako, bakit hindi unahin na natin yung bahay? Diba? Pero, karamihan sa ating mga Pilipino, wala naman talaga tayong pambayad talaga ng cash na, may pera tayo, bili tayo ng bahay. Actually, kahit naman na meron na akong pambayad ng cash ng bahay, hindi ko rin bibilin yun ng cash. Bakit? Ito yung gagawin ko. Ang makikisagot ko sa inyo is kung ano yung ginawa ko sa buhay ko. Ang ginawa ko po, pinagsabay ko po yung pagbili ng bahay at negosyo. Oo, tama ka. Hindi naman kailangan mamili Mamimili ka lang talaga niya bahay o negosyo kung may pambili ka lang talaga ng bahay ng cash Kasi ako, sa totoo lang, kahit na may pambili nga ako, hindi ko ibibili. Bakit? Kasi yung natutunan ko, ang ginawa ko, dahil gipit na gipit ako, wala naman ako pambayad ng ng cash ng bahay. So, umutang ako sa bangko. Okay. So, alam nyo na istorya ko yan. Way back 2019, umutang ako sa bangko, sa BDO, 5 years to pay. Pakita natin yung bahay ko. So, yung bahay ko na yun, nilagyan ko ng gym. So, for the longest time, naging gym po siya. So, yung kinikita ko sa gym, yun yung pinambayad ko sa sa utang ko sa bangko. And fast forward, 5 years after that, 2024, nabayaran ko na po yung yung utang ko. Pakita natin dito yung na-approve ako na loan plus yung na-release na ako doon sa loan na natapos ko in 5 years time. So, pwede pala yun. So, pwede ka kasing, kunyari, utang ka ng pera sa bangko, paggawa ka ng bahay, pero doon sa first floor mo, i-design mo siya na na pwedeng gawing negosyo. Nasasayo ako nung negosyo gusto mo, kung ano yung sa tingin mong sanay ka na. Kasi marami naman pwedeng pagpilian dyan. Pwede ka maglagay na sari-sari store, mini grocery, pwedeng kainan. Sa case ko kasi, gym yung nilagay ko. So, bakit naman gym yung naisip ko noon? Kasi, at that time, may iba akong negosyo, may iba akong pinagkakaabalahan. So, naisip ko, yung gym, hindi kakain ng oras ko yon kasi isang beses ko lang ipuputap yung kapital ko sa gym, then that's it. Wala na akong kailangan bibilin pang mga inventaryo, tapos ititinda bukas. So, that's it. Once na naiputap mo to, yun na yun. Yan, makikita nyo sa video, ilang taon po ako na at least 5 years din ako na nagkaroon ng gym sa bahay ko. Then after 5 years, doon naman ako umupa doon sa Gym Republic Cavite City na 1,200 square meters. Yun yung ginawa kong gym. After 5 years yun. So yun yung kagandahan doon. So kung saan ka komportable, kung gusto mo magtindahan ka. Maganda kasi dito, dahil nga tayo, ang majority ng Filipino walang pambili ng cash na bahay. Okay. So, yung mga kaya mag-avail ng mga bibili ng bahay, usually yan, nagtatrabaho ako that time. So,
Saan manggagaling ngayon yung ano? Kung maglo-loan ako, let's say Pag-ibig. Yan, marami sa atin na naglo-loan ng Pag-ibig. So saan manggagaling ngayon yung pambayad natin sa loan natin sa Pag-ibig? Usually sa sweldo natin, di ba? So ganun ang kalimitan mga Filipino, uutang, tapos yung pambayad sa utang galing sa sweldo. Pero madalas, risky yon. Bakit? Kasi, papaano kung mawalan ka ng trabaho? Sino magbabayad ngayon ng utang mo sa bangko? So mangyayari dyan, baka mailit lang. Kita mo, lalo na nung pandemic, ang dami dyan nagpapasalo doon sa mga utang nila o loan nila sa Pag-ibig. Bakit? Kasi hindi nila kaya continue kasi maraming nawala ng trabaho nung pandemic. So yun yung isang risk. Maski naman sa negosyo. So may risk din naman ng negosyo. Pero ang maganda kasi dito, kung originally talaga nagtatrabaho ka na, tapos naglagay ka pa ng negosyo mo, worst case scenario, dalawa kayo nagtutulungan doon sa paghuhulog nung utang mo sa Pag-ibig o sa bangko. Mas magaang ngayon. Tsaka hindi ka masyadong kinakabahan. At tsaka, ito ngayon yung isa sa maganda, positive na pwedeng kalabasan niya. Malay mo, doon sa pinasok mong negosyo, doon sa ilalim ng bahay mo, pwede mo palang pagkakitaan pa. So, pwede mong i-expand, and by that time, baka malay mo, pwede ka nang mag-resign sa trabaho mo. Katulad ako, ito, kwento ko lang. 2024, natapos na yung loan ko. November 2024, natapos na yung loan ko. So ngayon, ano yung gagawin natin? Meron na ako sariling bahay. So ang gagawin natin, iuutang ko uli sa bangko. Yung susunod na video na yon, susunod na video natin dito, ipapaliwanag ko naman sa inyo paano pa pwedeng gawin doon. Pero again, mabalik tayo doon sa topic. Pero bago yon, i-proof of completion natin itong sa likod. So, itong nasa likod na to, para kay Sir Albert at saka kay Sir Ryan ng Silang Cavite. So, maganda tong kwento ng gym nila Sir Albert, Sir Ryan. So, package ito na ginawa na nating Olympic. Maganda, kung nandiyan ka sa lugar nila, sa may, likod lang ng Walter Mart. Okay, likod ng Walter Mart, tabi ng Riviera. Tong gym nila, yung AKAP Gym, tapos parang AKAP Foundation din. Kagandaan kasi nito, sila Sir Ryan, meron silang parang orphanage, may bahay ampunan sila. So ngayon, kung di ako nagkakamali, yung singil nila sa gym nila is 60 pesos. Okay? Pero yung 30 pesos na ibabayad mo, mapupunta doon sa foundation. So pag nag-gym ka dito kila Sir Ryan, hindi lang na natulungan mo yung sarili mo na mapaganda yung kalusugan mo, pero natulungan mo pa rin yung mga bata na under doon sa ampunan nila Sir Ryan. So, maganda yung concept nila Sir Ryan. Alam mo, sooner or later, Sir Ryan, Sir Albert, obserbahan natin yung papaano tumakbo yung gym nyo. Kasi, balang araw, ganun din ang gusto kong mangyari. Siguro magtatayo ako ng gym, tapos part nung kikitain ng gym is para makatulong tayo sa kawang gawa. Maibalik naman natin sa kapwa natin yung mga natamasa natin biyaya. So again, susubukan nyo bisitahin sila Sir Ryan at saka Sir Albert sa AKAP Gym sa May Silang. So mabalik tayo doon sa topic natin. The best talaga. Ako, sabi ko nga ngayon, kunyari may pambili ako ng cash ng bahay, hindi ko pa rin ibibili yun. Bakit? Kasi yung bahay na yun, maraming mag-argue, hindi, kumikita naman yung value niyan eh. Pero alam mo yung kinikita na value ng lupa na yan, ang tawag natin ng mga negosyante dyan, paper gains. Oo, paper gains. Hindi lang sa stocks ginagamit ang paper gains. Ang paper gains is yung pagtaas ng isang asset, ng value niya, pagtaas ng value niya, pero hindi mo napapakinabangan yung pera. Kagaya sa stocks, tumataas yung stocks, hindi mo naman napapakinabangan yung pera. Ang property, kagaya nito, walang biro, papakita rin natin. Nung unang naisanla ko, yung property na nabili ko, napautang ako ng bangko ng 2 million. Pero ngayon, magugulat ka, 4.8 million na ang pinapautang sa akin ng bangko. Nagmahal siya ng 2.8. So yun yung sinasabi ko na paper gain. Hindi mo, yung 4.8 na yun, hindi ko siya mapapakinabangan at until ibenta ko siya or isasadla ko ngayon. So ngayon, napapakinabangan ko yung
tinaas na value ng property. Pero kung sasabihin mo lang na tataas ang value ng property pero hindi mo pinakikinabangan, wala rin silbi. So kung ako, sa sitwasyon ko, hindi ako bibili ng cash na bahay. So ganun pa rin gagawin ko. Hahayaan ko na yung property na binili ko, siya ngayon ang magbabayad sa sarili niya. Eh di ba sabi ko nga, iuutang ko yung uli yung property ko. Ngayon pinautang ako 4.8 million ng BDO. Ang gagawin ko naman dyan, pupunta ako. Dalawa option yan kasi huwag na natin bagitin yung lugar kung saan ako mag-expand ngayon. Yung Gym Republic 4, hindi ko na siya uupahan. Bibilin ko na yung property ko. Bibili ko yung property ko, iuutang ko pati pagpapatayo ng building. Okay, so ang mangyayari dyan, makakabili ako ng property, makakapagpatayo ako ng building, itong property na to, hindi ko inutang. Ang inutang ko, yung property ko dito sa Cavite, na dati ko nang isinanla, na makakapagkuha ako ng 4.8 million. Okay, ano yung worst case scenario? Maraming mga negative mag-isip Bayad mo na yung bahay isasanla mo pa. Ano yung worst case scenario? Ang worst case scenario dyan, hindi ko mabayaran yung utang ko. Tama ka doon. So papaano yun kung hindi ko mabayaran yung utang ko? Di na-elite ngayon tong property ko na to. Tama naman kayo. Mawawala talaga yung pinaghirapan kong property nito. Pero wait, yung bago kong property ngayon na may gym, na may ilang palapag yun, walang utang yun. So worst case scenario, nawalan ako dito pero nagkaroon pa rin ako dito. Nagets nyo? So walang talo. Walang talo. Ngayon, ang kagandahan ngayon nito, yung bibili kong property sa Quezon, huwag na muna natin sabihin ko saan, hindi ko kailangan bumili ng 1,000 square meters ngayon na property. Di ba nakita nyo Gym Republic, Cavite, Tarlac, Lipa, lahat siya 1,000 square meters. Ito ngayon, hindi ko kailangan bumili ng 1,000 square meters. Kahit 500 square meters lang or 400 square meters lang. Kasi ngayon, gagawa tayo ng building pataas na. Yung construction cost ng warehouse na pahaba at construction cost na pataas, halos pareho lang po talaga yun. Kasi per square meter lang po, kino-compute ang construction doon. So again, maganda ngayon nito, yung kinikita ngayon nung gym sa Quezon, siya ngayon yung magbabayad dito sa utang ko sa Cavite. Di ba? So, meron na akong pera pwede ko naman bilhin ng kasyon. Pero ibibili ko pa rin galing sa utang. So ito, uutang ako, kukuha ko ng property sa Quezon, may gym, yung kinikita nito, pambayad dito. Di ba? Okay. So, again, meron ka na isang property uli dito. Walang utang. Di ba? Ano pa pwede mong gawin? Iutang mo uli, di ba? Pwede mo pa rin iutang yan. Pero, mahabang istorya yan. Yung susunod na video ko, abangan nyo kung paano natin gagawin. Ngayon, yung mga property ngayon, na pag-aari na natin or meron na tayong equity. Ang equity naman is kung may hinuhulog-hulugan kang property sa bangko or sa Pag-ibig, habang naguhulog ka, nagiging equity yon. Pwede mong utangin yon. Ako po si RP, ng Jim D po. Gandang araw po.